What's up mga ka-good vibes? Dugyot ka ba? Ay, busy ka ba? Kasi kung hindi, tara, samahan mo ako today. Nag-quick ride lang ako, pero pag uwi ko, maglilinis tayo ng helmet. Papakita ko sa inyo paano to gawin. So, ito na. Ito na yung mga helmet ko. At ang lilinisin natin ngayon ay itong nasa pinakababa. Yung bagong helmet, well, siya yung pinakabago. Itong Team Obsidian na nakuha ko sa Amazon. Maganda din yung helmet na to dahil lightweight siya. Tapos, ang ganda ng reviews na sobrang tibay. Inapakapakan nila, binarag nila. Buhay pa din siya. Well, anyways, ito ang nilinisin natin today. To start off, ang gagamitin natin yung body wash na Safeguard. Tapos meron din tayong shampoo dito. Tapos itong sponge. Hindi ko alam kung tama itong sponge ko, pero pwede na. Tapos dito, bago mo linisin yung helmet mo, siguraduhin mo na natanggal mo yung mga ilaw at yung mga nakakabit na mga foam. Yung mga velcro. So make sure wala siya kasi lilinisin natin siya separately from the helmet itself. So yung mga foam na yan, yung mga pads na yan, siguraduhin mo pag tinatanggal mo, dahan-dahanin mo kasi may velcro nga siya, 'di ba? Ayaw naman natin na masama yung velcro na nakakabit sa helmet paghatak mo. At finally, pag natanggal mo na lahat ng mga foam na yan, yung mga pads na yan, buhusan mo siya ng tubig, ibabad mo siya with the body wash. Ito yung gamit natin kasi hindi tayo pwede gumamit ng mga laundry detergent or Joy kasi sobrang tapang nun at baka masira siya. Also dun sa body mismo ng helmet. Dapat, ang gamitin mo lang, body wash and shampoo. After mo siya ibabad at after mo siya nababad sa sabon, ito naman, ibabrush natin siya para mawala yung mga dumi niya. Siyempre, napagpawisan mo na yan, naipang-ride mo na yan. So, medyo, di ba, ang dugyot lang. At saka, dun magsisimula yung hindi magandang amoy. So, kuskusin natin siya. Very lightly lang, pero alam mo yun, yung alam nating nalilinis talaga. Tapos, for additional kaartehan ko, ang ginagamit kong toothbrush ay yung soft bristle. Huwag natin gamitin yung sobrang hard or yung mga pangkuskus natin sa kotse or sa banyo kasi baka nga masira siya. So, I suggest, kuha ka ng soft bristle na toothbrush. Tapos, pwede mo gamitin sa bibig mo kung gusto mo. Naubos nga pala yung Safeguard ko. So, ito, nag-switch tayo dito naman sa Coast na body wash pa din. So ito, simulan na natin linisin yung mismong helmet. Make sure na basa siya sa buong pagka-helmet niya. Talagang pagka-helmet. Tapos, buhusan mo ng sabon yung sponge. Simulan natin sa labas. Make sure na lahat yan, nadaanan mo. At yung mga sulok-sulok ng butas, make sure din na dadaanan ng sabon mo at ng sponge mo. Kasi nga, again, doon nagsisimula ang hindi magandang amoy. Tapos, after mo naman sabunin yung labas, sabunin mo na yung loob. Gamit mo pa din dito yung body wash. Pero 2 beses ko kasi hinugasan to. Una, gamit ko yung body wash. As in second time, ang gagamitin ko naman yung shampoo. Ang gamit natin na shampoo, Head and Shoulders. Kaya Head and Shoulders, baka naman! Loob at labas ng helmet, ito naman yung kailangan natin linisin. Yung strap. Diyan ang dapat mo talagang tutukan. Kasi tela siya eh. So, alam mo yun, yung helmet medyo pwede pa. Pero dyan kasi sa tela na yan, dyan dumidikit yung mukha mo at dyan din dumidikit yung mga pawis from your ride. So, ang kadiri, di ba, magsisimula yung pimple mo, magsisimula ang magano ng kung ano-ano sa face, kung di mo yan nilinisin. At after natin nalinis, both yung labas, loob, yung strap, yung mga paddings, oras na para i-rinse naman siya. Make sure na sobrang na-rinse mo, no? Kasi ang pangit naman niya kung biglaan nag-ride, bumubula yung gilid ng mukha mo. Baka sabihin nila, nababaliw ka na at nauulol ka na. Huwag natin gawin yon. So make sure to rinse it properly. At after mo mabanlawan, oras na para isampay siya. So, diyan ko siya sinasampay para isa-isa sila, hindi mag-aasama. At yung helmet, tinawel dry ko siya, sandali, tapos sinabi ko na dyan. So, ganun nga. Huwag kang puro ride, huwag kang puro bike. Next time, maglinis ka naman ng helmet mo para hindi nakakahilo yung pangamoy mo. So anyways, dito ko na rin tatapusin itong vlog na to. I hope you learned something from this. Kung wala naman, sana nag-enjoy ka. Until next time, ingat!